Timing naman sa paglabas ng malalaking akusasyon ni Zaldico laban kay Pangulong Marcos Jr. ang isasagawang 3 araw na protesta na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila simula sa Linggo. Si Vice President Sara Duterte naman, bagamat hindi lalahok sa rally, pinagsabihan ang Marcos government na huwag maging balat sibuyas sa mga kritiko nito. May balitang A to Z si Stanley Gahete. Sa harap ng ikinakasang rallies ng ilang grupo laban sa katiwalian simula ngayong weekend, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa mga ito. Ito'y sa kabila ng pasabog ni resigned Congressman Zaldico laban sa Pangulo. Sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Gayunpaman, nagpahayag siya ng suporta sa mga lalahok, kabilang na anya ang mga retiradong military officials. May mensahe rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Ayon sa bise, ginagamit umano ng Marcos government ang banta ng paghahain ng kasong inciting to sedition para takutin ang mga kritiko. Matatanda ang sinampahan ng sedition case si VP Sara matapos ang kanyang pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Marcos taong 2024. Kamakailan lang rin nang itinanggi ni VP Sara ang umugong na balita na kasama siya sa umano'y nagpopondo ng destabilization plans laban sa pamahalaan, habang sinampahan rin ng sedition si Congressman Kiko Barzaga dahil sa anti-corruption protest noong Setyembre at Oktubre. Ang pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened. The most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. Sa kabila nito, naka-full alert na ngayon ang Metro Manila Police para sa kaliwat kanang rally sa Luneta, EDSA Shrine at iba pang lugar ngayong November 16, 17 at 18. Sinuspindi na rin ang face-to-face na klase sa Maynila bilang paghahanda. Nagsagawa naman ang pulisya at local authorities ng walkthrough ngayong Biyernes para tiyaking magiging maayos ang pagkilos. Para kami nagpapractice kung ano mangyayari sa nilalagay yung mga emergency ambulances natin, saan yung mga deployment ng mga marshal nila. Marami kasi yung participants po natin, according po doon sa request ng organizers, ay mga 300,000. So kailangan po magtulong-tulong po lahat ng agencies para maging maayos na maisagawa itong rally. Ang Iglesia ni Cristo ang punong abala sa religious protest, pero inaanyayahan rin nila ang iba pa na dumalo. Katuwang nila ang United People's Initiative. Nananawagan po tayo ng katarungan at pananagutan, no, sa mga korap natin, ng mga opisyal. Hinihiling din namin bilang sa UPI po at kung sino man po ang sasama sa amin, sumunod po tayo kung ano po yung itinalaga sa atin. No? Habang nilinaw naman ng Caritas Philippines, ang humanitarian group ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na wala silang partisipasyon sa November 16 hanggang 18 na gathering. Habang may hiwalay naman mga grupo na nagkakasari ng isa pang malawakang protesta sa November 30, Bonifacio Day. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.